Year 2003 nagsimula ang aming balatan bilang kung tawagin nga ay sipa-sipap na ibig sabihin pa konti-konting salang ng balat. Hanggang sa year 2016 na itayo namin ang Gardens Leather Corporation. Sa kasalukuyan po, yung pagbabalat, makikita mo na nag-slow down yung production kumpara pre-2020. Dahil na rin ito sa nagkulang na yung supply sa Pilipinas ng sariwang balat kung saan namin pinoproseso para maging balat. Bukod din dito sa market, makikita mo na mas madaming products na kalaban ng leather ang kinukonsumo ng mga tao. Ang balatan dito sa May Kawayan ay proudly Noipi. Mga kabarangay, narito tayo ngayon sa isang factory pagawaan po ng balat o leather ng pamilya Lazatin at makakasama natin ang naggagandahan. Akala ko magkapatid sila, Mami Tin and Bella! Good morning po. Good morning. Nakaka-celebrate si Mami kaya busy si Mami Tin. Oo, umpisa na kinukuha natin ko yung dito. exact Total, po. nandito na naman. Apo, ito po pala sa amin yung pigaan. Dito po hinihiwalay yung water sa balat. Opo, opo. Para sa next stage, wala na siyang tubig. Okay. So, Class! Ito, Leather po na galing sa baka. Opo, opo. ito pong ating mga... Sige, wait lang po. Sige, sige lang. Dito lang po, papakita lang natin mga nanay at tatay yes, sa mga kabarangay, natin. mapakita namin sa inyo ngayon yung kanilang proseso dito. Okay, ito Apo. ang pinapakita Ito po, natin. ito naman po yung chrome splitting. Diyan po hinihiwalay yung upper layer sa second layer ng balat. Opo. Kasi most common po ang ginagamit namin is upper layer o yung tinatawag na mukha ng balat. Okay. Anong klaseng leather? Yes. At saan galing ang ating mga baka? Ang mga baka namin ay galing dito locally. Sa Bulacan? Hindi po, nationwide. Okay, kung saan sa iba-ibang region. Oo. Saan-saang mga lugar? Kung saan-saan po basta mayroon pong mga katayan ng baka, slaughterhouse. Oo. Iba't iba yan eh. Kasi meron tayong balat ng baka, Oo. kahit nga balat ng kalabaw, kahit Yes. kambing meron kami. Oo. Saka kabayo pwede rin. Malalaman mo sa texture, yung meron siyang parang configuration sa ano, kung anong balat siya. Galing. Yan, malalaman. Makinis po ito, balat po ng baka ito. Ayan. Ayan, Okay, akit tayo, susunod akit na tayo. natin. Ano po meron? Saan na tayo pupunta, ma'am? Ay, opo po. Dito po yung final stage. Dito po kukunin yung pinaka-exact na thickness ng balat na kailangan ng customer. Usually, anong thickness po ba ang dapat na parang ang sa tingin nyo? Yun yung inyong parang standard. Minsan 1.3, 1.5, ganun po. Kasi, Wala lang po, papanipis pa na. opo, opo, opo. Ilang araw po para makuha nyo yung tamang thickness? Kasi mula processing sa sariwa pa lang, 11 to 15 hours and then dadaan po dyan sa mga machine na yan. Ilang makina po ang dadaan? Mga more or less po, 6. Opo, after po dito, dadaan po ito sa chrome split, dun po sa retanning kung saan po, Ano ibig sabihin po itong retanning? Ano yung mga nangyayari sa retanning? doon po kinukulayan, Ate Love, yung mga balat na gusto ng customer po namin. Opo. Tapos yung mga Wow, ang laki rito ah. Opo, imported po, Ate Love. Opo. Meron din po local na product. Opo. may kulay, may friend. Oh, ito na yun, no? Napakalaki. Opo. Ito po, Wow. ito po. Yung nakita niyo pong blue, ito, isang klase po ng balat to, tinatawag na web. Ito po ay kinakrampled by hand. Oho. Opo. By hand? Opo, by hand Ilan po. ang nagkaganyan? Isang tao lang po, isang tao. Ito na. Dito muna tayo, Mami. Ito na, naamoy ko na yung amoy leather na, oh. Opo. Pag Halika. sinabing mabaho, nandito na kayo sa kultihan or balatan sa may kawayan. Ang bango na amoy. Mabango. Ito na Sorry, yun. Ito yung favorite amoy. ko ang amoy ng Ito leather. yung amoy sa na ng totoo. leather. Kasi po, ang tanning na ginagawa natin, yung pong solution nyo, ito po yung nagbibigay ba ng pag-cure sa kanila, yung pag-cure at kulay? Opo, yung kulay po. Kulay yun, Opo, yung opo. tanning nga After naman. po nung sinabi ko dun sa last machine na dadaan po ito sa retanning kung saan, kung ano yung desired ng
client namin na kulay. Kulay. yung ginagawa. Kaya retanning. Opo, kaya po retani. Okay. Susunod, ano yung susunod natin? Tignan natin kung Mami, ano wait lang, yung di kita magiging mahabol. Halika itsura rito. ng- Hintayin Alam mo kami. si Mami, alam mo ano siya, at nakafocus siya at talaga namang tutok dito sa kanyang business. Ano na po yung susunod natin? Ngayon, papakita po natin yung Ayan si Bella. tinutuyo na yung mga krinampol. Tinutuloy. Ayun na yun. So, Ang ganda. ay, cute! Ah, yan po yung texture or yung pattern na lumabas dun sa mga nilukot natin na balat. So, yung crumpling na yon ay para sa design. Opo. Ito, yung pagtutuyo nito, more or less, 2 to 4 days. Ano ba ito? Pinapaarawan? Opo, Ate Love. Hindi po naapektuhan yung kumbaga, yung balat? Ay, hindi po, Ate Love. Hindi po. Opo, Gaano katagal ang ano sa araw, pagbibilang? usually, 2 to 4 days po. Depende kung sa araw, Ate Okay, Love. mga mami at ate, manawagan na tayo kasi ang ating industriya at nangangailangan talaga ng suporta. Ano? Opo, Kailangan opo, talaga opo, support opo. local, di ba? No? Yes, ma'am. Opo, bilang Pilipino, kailangan natin tangkilikin ang sariling atin at bilang Oo. isang Migawenyo, kilala ang Migawayan bilang isa sa pioneer ng kultihan or gawaan ng balat. Yes, Bella, ikaw! Bilang ikaw ang susunod na henerasyon dito sa industriyang ito. Dapat po sa mga kaedad ko, ating tangkilikin yung mga bagay na naglalas. Hindi tayo sa fast fashion, kaya tangkilikin po natin ang balat dahil kahit na gumiba na yung paa mo sa suot mong sapatos, yung balat matibay pa rin. Nandun pa rin. At Ayun na, ito finished ang product, love. Correct, ito na ang magiging finished product. Ang ganda ng kulay! Ganda. Tingnan mo, At- iba yung texture ng balat ng baka. Oh. Iba. Malambot po siya. Ito po Malambot. usually Saka iba, po. oh. Ayan.